napakaganda po experience para sa amin dahil sa nakaraang taon po, kasama kami lagi ng Pastor Yulin kung saan kami pumupunta. Halos 5 buwan kami po nagbabiyahe, sasalita sa mga conferences. Bago nga po, bagong taon, 26, yung pinakahuling week, ako po ay nagsalita sa KESI Conference sa Ilocos. Mga kabataan ko ito na 1,200 po yung dumalo. Imagine po ninyo. Hindi na halos ako kilala ng mga pag nakakasalubong ako, sino kaya ito? Kasi layo-layo na nung iba, doon sa dulo-dulo. Kaya hindi ko makita yung ibang nasa unahan, kilala ako. Anyway, sabi ko, makakapahinga pag pumunta sa Hong Kong. At siyempre, isa naman ako lalapit kay Ate Lorna. Ate Lorna, saan ba kami pwedeng tumira? Sabi niya, dito sa amin. Diba? Sabi niya, magsalita ka na rin. Kasi dito ka na eh. And then, sabi ko, pwede ba tayo mag-seminar sa hapon? Kasi sayang naman. Nandito na rin lang. So mamaya, huwag po kayong aalis. Dahil alam ko pag umalis kayo, kasi ilan-ilan na lang kayo. Hindi rin po ako naniniwala na puro babae lang umaatin o may lalaki. May lalaki rin. So hindi naman pure na lalaki yung dumadalo. So it's a privilege po to be here. In fact, sabi nga 2012 yata ako last time I was here, no? Kung natatandaan po ninyo. At kung natatandaan din yung mensahe ko, nalita tayo, masyado ng matagal. Although yung aking pong kapartner, si Pastor Yuli, nakita ko yung pangalan niya dyan. Ano po ba ito? Anniversary ba ito? Last year. Last year. Sasama niya sana ako noon, kaya nasabi niya, ilang araw lang ako doon. O nga naman, magastos masyado, di ba? Hindi ko akalain na dito pala ako magsasalita ng umaga. Hindi ko ay uuwi sa Tuesday. Kaya the whole Monday, amin din pong i-enjoy. Kasi ako po ay nasa Ecclesiastes ngayon. Nagpapadala po ako ng daily devotional. Kaya kung wala pa kayo, si Ate Lorna, nakatatanggap yan. Ecclesiastes po yung aking devotional. Sinimulan ko na po yan last year pa, every day. At sabi po doon, enjoy mo yung mga bagay na tinatanggap mo, pero kilalanin mo na galing sa Diyos. Hindi naman enjoy mo sa gusto mong paraan. Kahit na hindi naman tama. Ang pag-enjoy, ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? So hindi naman masama siguro mamasyal-masyal sa Hong Kong. Enjoy yung cruise, enjoy yung pagkain. Ako'y diabetic, pero nung makita ko yung pagkain, nakakalimutan ko sa kito. Sabi ko sa kanya yan, marami namang gamot. Saan malaga i-enjoy. At ako'y nag-i-enjoy na makasama nyo rin po. Kaya lang po, ang aking mensahe ay siguro angkop na angkop sa ating lahat. Tanong ko po una, sino po sa inyo ang pagod na? Sino sa inyo ang na-drain na? Ano yung na-drain? Pakiramdam mo ay wala ka na sa Ate Lorna rin, na-drain na. Kaya sabi ko, siguro yung magandang mensahe na ibigay ko sa inyo ngayong umagang ito, na pinakamagatan ko pong when we grow tired and weary. Pag tayo pagod na, physically, emotionally, ano pa kaya? Ay, spiritually. Yan, lalo na dito sa Hong Kong. Now, isang possible reason po kung bakit tayo napapagod, syempre, yung trabaho natin. Kung pinagmamasdan ko po yung mga personal doon sa cruise, grabe yung energy nito mga to. Ang dahil pinapakain. Naglilinis dito. Wala kang marinig na reklamo. Kundi, good morning sir. Good morning ma'am. Siguro pagod na rin yung mga yun. Sabi nga nung isa, nakakilala ko, si Armel, sabi ko, kailan ang pagbalik nito sa Sunday, kailan ang alis nito? Aalis na ako agad, pupuntang Japan. Wala na kayong pahinga. Oo nga po eh. So, siguro nakakaramdam na rin ng pagod. At kung titingnan po natin mga kapatid, pinag-aralan ko po yung mga work-related stress dito sa Hong Kong. Okay lang bang na marinig niyo ito? According to statistics, 77%. Mataas. Sabi po rito, mga Hong Kong workers report experiencing at least one mental health issue. Dahil sa stress, anxiety, at fatigue. Na ito po may kaugnayan sa kanilang trabaho. Imagine 77%,
Hindi naman sinabing lahat ito Pilipino. Pero siguro yung generally, yung mga nagtatrabaho dito, nakakaranas ng mental stress, yung anxiety, no? Yung napapagod ka na dahil sa trabaho. Nagtrabaho din po ang mother ko rito, kaya alam ko rin yun. Tapos sabi niya, 49%, ito po ha, reported burnout. More than double kung ikukumpara po sa previous na mga taon. Ibig sabihin, pataas na pataas. Yung mga nababurnout, ano yung nababurnout? Hindi nasusunog. Ha? Ibig sabihin po yung talagang halos wala ka ng lakas. No? At ang sabi po dito, a large portion, around 61%, feel excessive tiredness. Pagod na. Uncontrollable stress, 52%. Ito po ha, ewan ko kung naranasan nyo to. Sleep disturbances, 49%. Due to work. Naranasan nyo po ba ito? Hindi kayo makatulog? No? Siyempre, nag-aalala ka doon sa pamilya mo. Uncontrollable stress. So, ayaw mo naman may stress, pero ano may stress ka? 84% say work-related stress interferes with daily life, including physical and emotional symptoms like sleep loss, decreased motivation, headaches, mood swings. Ano? Masaya ka ngayon? May, hindi na. And difficulty concentrating. Siguro dahil sa isip ka ng isip. No? And 23% of workers have taken sick leave for mental health issues. At alam nyo, dumarami po ngayon sa mga Gen Z, yung mga younger workers daw po. Nagsisick leave. Palagi. Kasi laging feeling nila may sakit. Minsan naman, psychological lang, no? Alam mo may sakit, pero wala naman. Okay. So, ibig sabihin po, ito yung nagpapakita na grabe po ang stress, grabe po yung mental health, problems, ano? Ng mga nagtatrabaho. Can you attest to that? Yes. Yes. Siyempre naman. Lahat kayo nagtatrabaho dito. No? Now, alam niyo isa pang reason, hindi lang work eh. Kung bakit kayo napapagod. Alam niyo kung ano? Yung separation from family. Yung nahiwalay ka. Sino po dito ang hindi kasamang family? Kung kayo lang nandito, naiwan yung anak, asawa. Isang Vanessa, walang problema dyan. Ano? Wala kasi itong iiwan eh. O, siyang nang iiwan. Si Vanessa po yan ay aking kakilala pa sa seminary. No? Nagulat niya ako, nandito siya eh. Kulang na lang po yung maging lalaki, parang pastor. Katulad ni Ate Lorna. No? Totoo po yan. Mahiwalay ka sa pamilya mo. Alam niyo, nung unang nahiwalay ako, sa pamilya ko, pumunta ako ng US. Maliliit pa yung mga anak ko. Ay nung aalis na, hindi na ako lumingon. Hindi po ako lumingon. Bakit? Pag lumingon ako, maglulupasay ako. Iiyak ako. Sabi ko sa Spanish. Ang hirap po. Sabi ko, ilang baldi ng luha mo ako nasa Amerika. Pag tinatawagan mo, wala pa naman noong mga, alam nyo na, Facebook na yan. No, bibili ka ng card. Kailangan matapos mo yung 5 minutes, kailangan mo makausap mo. Kasi pag naputol yun, wala na. Marinig ko sa background, buo-buo yung anak mo. Hirap naman. Birthday ko, wala ako. Birthday nila, wala din ako. Ang hirap po. Naranasan ko po yan. Kaya naiintindihan ko po kayo. Yan. So ito po yung mga bagay na overtime po. Ibig sabihin po, itong mga challenges na ito, overtime magdadala sa inyo ng kabigatan. Aminin nyo man o hindi, sa puso ninyo, sa spirito ninyo, kakaroon kayo ng weariness, panlulupay-pay, ano po. Hindi lamang po physical, emotional, and even spiritual. Naapektuhan na rin po yung ating relasyon sa Panginoon. Hindi ko na po ibibigay yung ibang ano rito, baka lalo kayo manghina. Ang dami ko statistics dito, no? Ngayong umaga po ito, bakit natin pinag-uusapan niya? Bakit Isaiah? Old Testament po yan, dito nga. Kasi ang tinutukoy po dito mga kapatid, para alam nyo lang ha, yung background. Sino nakabasa na po ng Isaiah 40, 28 to 31? Sino po dito? Ayan, siyempre, nag-aaral siguro. Si Vanessa, ano po? Ito po yung favorite, one of my favorite passages in the Bible. Ang background po nito, yung mga
yung mga people of Israel, yung mga Israelites, ay nabihag ng mga Babylonian. Kaya tawag dito yung Babylonian captivity. Ano po? At ang date po niyan ay 586 BC. O, hindi lang bigyan mo siya ng pansin. At alam niyo po ba, na sila po ay nabihag for 70 years. Imagine ninyo, imagine yung sitwasyon. Nandun sila sa Israel, maganda ang buhay nila doon, dito ba? Tapos ano sila, nabihag ng mga taga-Babylonia. Tapos inalis sila doon sa lugar nila. Dinala sa Babylonia. Hindi para magbakasyon at mag-cruise, na katulad namin. Pero para maging prisoner of war. Na-imagine niyo po? Siguro kung kayo ang nandun doon, sa sitwasyon yon, malayo kayo sa inyong bansa, dito, bilanggo kayo, nahihirapan kayo, di ba? Pinahihirapan kayo, dahil nga kayo ay mga bilanggo. Siyempre, ang mararamdaman ng mga taong ito. Magsasabi ba sila, yehey, nandito kami sa Babylonia, kami mga bilanggo? Hindi. Definitely, makakaramdam sila ng disappointment, kahirapan, frustration, di ba? Ay, nagtatanong na sila, bakit kami nandito? Hindi naman kami dapat dito, mga tao kami ng Diyos. Pinili kami ng Diyos. Pero pinayagan po ng Diyos. Kumbaga, ay na-demoralize na po sila. Kasi nag-displace nga po sila sa lugar na hindi naman kanila. So, tingnan po ninyo. Okay? Ito po yung tingnan natin yung mga talata para malaman nyo lang. Yan. Sabi po dyan, have you not known, pinakosad niya po yung mga yung mga nabihag sa Babylonia. Siguro ito yung time na sila po ay nabihag. Sabi rin ng iba, pagkatapos. Anyway, kung alin man ang sitwasyon, alam po natin ang kanilang pinagdadaanan. Sabi niya, hindi nyo ba narinig? Have you not known? Hindi ba alam? Of course, alam nila. Have you not heard? Alam nyo, minsan, pag tayo dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, kahit alam mo ang Bible, minsan, walang dating sa'yo. Di ba? Narinig mo na maraming beses sa preaching, pero pagka dumating yung mga bibigat na pagsubok, parang hindi mag-register. Tama po ba? Oo. So sabi niya, have you not known? Narinig na nila, have you not heard? The Lord is what? The everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is what? Unsearchable. Tuloy natin. 29. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. Sabi pa, even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. Po, maganda, favorite verse ko ito. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Okay, yan po yun. Alam niyo kung bakit favorite verse ko yan? Kasi at one point in my life, nagkaroon ako ng vertigo. Ano mo vertigo? Yung nahihilo ka, hindi ko makakakad ng busay. Ano ba kung kapag-serve nito, ako ay ganito? Kasi tayo, nagsiseminar ako, bigla akong ang hirap po talaga. Ito pinangawakan ko. Oo. Sabi dito kasi, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint. Sabi ko, dumating yung panahon na hindi na ako mapapagabag ditong vertigo na ito. Talagang mag-go-go na siya. Vertigo na. Salamat po. Hindi naman siya verti-stay, no? Vertigo. Nawala naman. Although may imbalance pa rin ako parang sa barko. Ako na ba ito yung barko? Kasi anyway, yan po yung yung pag-aaralan po natin. Ibig sabihin, gagawin natin silang example. Hindi naman tayo mga Israelitas. Pero tingnan po natin yung mga principles po dito. Kasi dito po, makita natin, papakita sa atin ng Diyos, paano ba natin matatagalan o mai-endure o tayo po ay mag-persevere kapag may mga kapaguran na tayo. Susuko ba tayo? Hindi. Ano po sagot? Hindi, syempre. Kasi kung susuko tayo, walang mangyayari. Tama po ba? Yan. So dito po,
apat na bagay po ang ating titingnan. Ito consider po natin. Ano? Okay, unang-una, consider natin yung attributes of God. Diba? Kung titingnan po natin, Isaiah 40:28, sabi niya, hindi niyo ba alam? Hindi niyo ba narinig? O pinakilala niya sino ang kanilang Panginoon sa ganong sitwasyon. Okay. Akala ko kasi baka nabibigin na itong mga nasa unahan eh. Hindi narinig sa baytay. So, have you not heard? Hindi pala. Okay. As a light, okay. So, sabi rito, pinakilala po ni Isaiah sa mga Israelites during that time na discouraged na, depressed na, pagod na sa kanilang kalagayan, pinakilala niya sino si ang Panginoon. Unang-una, tingnan po natin kung paano niya pinakilala. No? Unang-una, God is always existing. Kasi sabi, everlasting God. Sabi, hindi niyo ba narinig na ang Panginoon natin ay isang everlasting God? So pag sinabi pong everlasting God, alam niyo po yun, ano? Kasi sabi sa Isaiah 40:28, the Lord is the everlasting God. So ibig sabihin po niya, ano po siya? Eternal. Walang pasimula at walang katapusan. Tama po ba? At syempre po, pag sinabi natin ang Panginoon ay walang ito'y eternal, ibig sabihin yung presence niya ay laging nandiyan. Di ba? Kasi kung wala siyang pasimula, wala din siyang katapusan, ibig sabihin, lagi siya nandiyan. Tama ba? So parang ganun po yung mensahe ni Isaiah sa kanila, no? Na He is always present. Kaya nga, sabi nga, God is always what? Existing. Ano? There is never a time sa buhay po natin, saan man tayo, Hong Kong, Pilipinas, o saan man tayo, na wala ang Diyos dyan. Kasama po natin ang Diyos. Ano? Kasi He is eternally present. Diba? Hindi katulad natin yung tao. Ha? Ngayon, nandito tayo. Pero wala tayo sa Pilipinas. O, ilang araw, nasa krus. O, ngayon, wala na. Nandito naman ako. Nandito kami. So, hindi tayo, kumbaga, eternally present katulad ng ating Panginoon. Pero ang ating Panginoon ay laging nandyan. Sabi nga sa Jeremiah, bilang wala po dyan, ano? 23. Kung meron kayong mga Biblia, basahin nyo na lang po. 23 and 24. Sabi niya, am I a God at hand, declares the Lord, and not a God far away? Can a man hide himself in secret places so that I cannot see him? Anong sagot po dyan? Meron ba tayong pwedeng pagtaguan na hindi niya tayo nakikita? Na wala siya roon? Sabi niya, do I not feel heaven and earth? Declares the Lord. So, ibig sabihin po niyan mga kapatid, kung siya ay eternal, lagi siya nandyan. Hindi natin siya pwedeng taguan. Saan man tayo naroon, nandun ang presence niya. In a way po, ito ang ginamit ni Isaiah, maging comfort sa kanila. Dahil nga po, nadidepress na sila eh. Napapagod na sila. At ito ang pinakamagandang comfort sa atin. Pag tayo po sa buhay natin dito sa Hong Kong, napapagod na tayo, parang umaayaw na tayo, isang bagay ang isipin mo, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Lalo siguro yung separation natin sa pamilya natin. Malayo sila sa atin, pero never ang Diyos malayo sa atin. Amen ko ba? Amen. Kaya kung medyo nandulupay-pay, isipin mo, kasama ko si Lord. Diba? Yun ang magbibigay ng lakas ng loob mo. Lalo na yung nagbabiyahe ka mag-isa rito, wala ka namang masyadong kakilala. Kasi mahirap eh. Di ba? Pero, kasama ko ang Panginoon. Okay. Pangalawa, kasi baka humaba tayo. Hindi lang po, God is always existing. God is all powerful. Nasaan po yan? Sabi po doon sa verse, the creator of the ends of the earth. Hindi ba nagpapahayag ng kapangyarihan niya yun? Hindi siya pwedeng maging creator kung hindi siya makapangyarihan. Tama po ba? Then sabi pa po rito, He does not faint. Oh, hindi siya nahihimatay. Or grow weary, hindi siya napapagod. Yan ang Diyos natin. Tayo kabaliktaran ng lahat ng ito. Di ba? Dahil unang-una, hindi tayo pwede mag-create. Kikreate tayo trouble. O yan. Pilipino, ganyan eh.
Oo. Alam niyo na, iba talaga Pilipino. Natutuhan namin doon sa cruise namin. Pilipino rin kausap namin. Kasi ang tanong namin, meron bang Royal Caribbean sa Pilipinas? Sabi niya, yun ang plano. Pero, alam niyo man sa Pilipinas, laging may lagay, may ganyan. Hindi sila nagano doon, dito na lang, sa ibang bansa. Sayang. Yan. Well, anyway po, ang Diyos hindi hindi nagpe-faint, hindi nahimatay, hindi nalulupaypay. Tayo, nalulupaypay. Kabaliktaran talaga tayo, kung titingnan po natin. So, ibig sabihin po, mga kapatid, kung meron magiging comfort sa kanila during that time, kung meron magiging kaaliwan po sa kanila, hindi lang yung kasama niyo ang Diyos, hindi niya kayo iwan. Pangalawa, ang Diyos ninyo ay makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Amen po ba? Hindi imposible matapos niyo yung termino niyo rito at masimulan niyo ulit. Hindi imposible na sa inyong panlulupaypay, palalakasin kayo ng Diyos. Sabi po sa Jeremiah 32:17, sabi po rito Jeremiah 32:17, Lord God, it is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. Ang ganyan po ito. Nothing is too hard for you. Meron bang mabigat sa Panginoon? Nang magsasabi siya, hindi ko na yan kaya. Tayo ba? Oo, karanasan ko yan nung kami dumating dito, laki ng maleta namin napansin ko, aakyat nga pala ng ilang palapag. Ako lang ang lalaki. Natural, ako magbubuhat. Kaya sabi ko, naku, 65 years old na, magbubuhat pa ng 2 maleta. Diabetic na, high blood pa. Kaya pala, hinahanda ako ng Panginoon dahil bago po yung trip namin na ito, bakit nagustuhan ko mag-walking, mag-calisthenics, palakasin yung braso, yung pala magbubuhat ako dito. Ang galing na yung Diyos talaga. Hindi po ba? Imagine niyo kung wala akong practice. Hindi ko makakaya yung mga, hindi ko lang pwede pabuhat sa misis ko. Lalo na sa malit namin kasama, sa daughter ko, hindi rin. Talagang ako. Alam mo naman si Ate Lorna, patitirahin na nga kami dito pagbubuhatin pa. Talagang hindi ko ma-imagine paano ko nakaya yung 2 luggages na mabigat na yun. Binigyan lang tayo ng kakayahan ng Diyos. Kaya pala ako gustong maglakad at mag-calisthenics, magpalakas ng lalo na itong pinalakas ko, ewan kung bakit dito sabi ko, palalakasin ko yung balikat ko, pala magbubuhat ako ng mabigat. Ganun po ang Diyos natin. Walang mahirap po sa Kanya. Kaya walang hindi tayo pwedeng gawin o ma-accomplish. Lalo na yung mga bagay na parang imposible. Imposible na yata matapos ko yung term dito. Hirap-hirap ng trabaho rito. Parang gusto ko na umuwi. Pero pag umuwi naman ako, gagawin ko sa bahay. Wala naman nangyayari. Matatapos ko kaya. May mga ganong tanong, tama po ba? Kaya-kaya din ninyo. Basta magtiwala kayo sa Diyos. Okay? Siguro, pag kami naghihina na kayo, gusto nyo na umaya, tingnan nyo lang yung creation ng Panginoon. Magpapaalala sa inyo, God created these things. O ang Diyos ko ay makapangyarihan. Okay. Minsan ba nagsasabi yung iba, kaya ko kaya. Pero narealize ko, pag nandiyan ka na, kakayanin mo na. Pag iniisip mo, parang hindi mo kaya. Pero pag nandiyan ka na sa sitwasyon, kaya mo rin pala. Kaya mo. At yung sinasabi mong kaya mo pala, hindi sa iyo. Amen. Pero kung sa iyo lang, hindi mo makakaya. Nakaya mo dahil sa Diyos. Walang susuko po lalo sa seminar, walang uuwi Walang natili kayo. Patingnan po ninyo Pangatlo, tandaan po ninyo yung mga attributes na sinabi ni Isaiah sa mga nagugulumihanan ng mga Israelites. Sabi niya, kasama niyo ang Diyos. Kahit malayo kayo sa inyong bansa, kasama niyo ang Diyos. At yung Diyos na kasama ninyo is all-powerful. Walang imposible sa Kanya. At God is all-knowing. Nasaan po yun? Sabi po doon sa verse 28, His understanding is unsearchable. Walang makakatarok ng iyong pangunawa. Tama po ba?
Hindi natin kayang alamin yung alam niya. Oo. Yung kanyang understanding is beyond our human comprehension. Minsan nag-iisip tayo, bakit kaya ako dinala ng Diyos sa Hong Kong? Bakit kaya nandito ako ngayon? Yung mga bagay na, ang tao maraming tanong eh. Totoo po yan. No? Saan ang CR? Ay maraming tanong. Ang daming tanong. Dahil nga po, limitado isipan natin. Magtatanong pa ba tayo kung alam na natin? Siyempre limitado. Pero ang Diyos hindi. Okay. Kahit po sa ngayon parang walang kasagutan. Meron po yan. Sa Diyos, pag may question, lagi may answer. Tayo ang may question, minsan walang answer. Kasi limitado ang isip natin. Okay? Pero pag dumating po tayo sa punto na yan, may babasahin po ko sa inyo. Matthew 10:29 to 30. Wala na po dito kasi haba po. Siguro narinig nyo na rin to. Ang sabi po dyan, are not 2 sparrows sold for a penny? Yung mga ibon. And not one of them, imagine po, binibenta sila. And not one of them will fall to the ground apart from your Father. Wala daw pong sparrow na nahuhulog, siguro namamatay o ano, na hindi alam ng Panginoon. Pero kung isipin niyo, sino ba ito? Mga sparrow binibenta lang. O, now, ano pong sabi? Ito maganda. But even the hairs of your head are all numbered. Oo. Ibig sabihin po niya, walang nangyayari dito sa mundo, hindi niya na. Kahit nga yung sabi nga, kahit ano yun, yung hibla ng buhok natin, alam niya. Oo, ikaw, kaya mong bilangin? Kaya mong bilangin na uhulog. Di ba? Pero yung lahat, at hindi lang po yung sabihin mo na alam ng Diyos yung bilang. Alam din niya yung number 1, number 2, number 3, number 4. Yung bilang sa buhanginan, alam niya rin po yun. Oh, doon pala, mawawanga ka na yun. Di ba? Kaya, kung nahuhulog man po yung mga buhok nyo ngayon, huwag kayo mag-alala, alam din ng Diyos yan. At alam niya rin kung mapapalitan pa yan o hindi. Ha? Okay, anyway po, pinapakita lang po dito ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay tungkol sa atin. At sa isang nasyon na nabihag, na nadi-discourage, na di-depress, di ba ito yung pinakamagandang encouragement? Bukod sa kasama niyong Diyos, bukod sa itong kasama niyong Diyos ay makapangyarihan, alam niya rin kung ano ang inyong pinagdadaanan. Alam niya rin kung anong pangangailangan niyo. Tama ba? Yung tanong mo na, Panginoon, parang hindi nakasya. Pero alam ng Panginoon yan. Alam niya rin kung saan yan, saan ka kukuha ng iyong i-augment dyan sa mga pangangailangan na yan. Tama ba? Walang bagay na hindi alam ng Diyos tungkol sa pinagdadaanan nyo rito sa Hong Kong. Alam niya kung ilang butil ng pawis ang pumatak. Ilang butil ng luha ang pumatak. Ha? Ilang panahon na parang pagod ka na, Lord na, hindi ko na yata kaya. Alam ng Diyos yan. Kaya alam nyo, dahil alam ng Diyos, sabihin mo sa Kanya. Diba? Casting all your cares. Manalangin ka sa Kanya. Isa nahiya pa tayo, Lord, nahiya ako sa iyo para sabihin, nahiya ka pa kay Lord, alam na yan, bago sabihin. Minsan sabihin mo na, katulad ni David. Si David, di ba, pagka mayroong ano sa Panginoon, how long, Panginoon? Hanggang kailan ba itong aking pagdurusan ito? Maging honest ka sa Panginoon, sa damdamin mo. Sabihin mo sa Kanya yung laman ng puso mo. And in the first place, alam niya yan. At kung alam niya, kaya niyang tugunan. Bakit? Dahil kasama natin siya lagi. Magkakasama yung tatlo na yan. Amen po ba? Amen. Okay. So, ano ang ating matututuhan po rito? Tingnan natin. Yeah. Principle. Yan po yun. Oh. Basahin po natin. When you grow tired and weary due to adversity, it is helpful to know who your God is. Napaka-importante, kilala niyo ang Diyos kapag dumadaan kayo sa mga adversities ng buhay. Imagine niyo kung wala kayong kinikilalang Diyos.
Di ba? At least tayo mga Kristiyano, kilala natin ng Diyos, pwede natin lapitan. Eh yung mga nagtatrabaho dito, na hindi Kristiyano, sa kanino sila kumakapit? Tama? Tayo may mga kapitan tayo eh. Kaya hindi tayo dapat madiskarahe kasi kung may mga ano man tayo sa buhay, yung kapit-hatian o whatever, meron tayong Diyos. Kaya huwag kang lalayo sa Diyos kasi siya na nga lang yung pag-asa mo, lalayuan mo pa. Tama? Oh. Now, may nagsabi, no, hindi ko na nilagay dyan, you may not understand the reason. Tama rin yun, dahil limitado isip natin. For the adversities you face as long as you know who your God is. Tagalogin po natin. Hindi mo man maintindihan ang dahilan ng iyong paghihirap na inaharap. Basta alam mo kung sino ang Diyos mo. Tama? So ano yung gusto mong alamin sa Diyos mo? Ay, ang Diyos pala kasama ko. Ang Diyos pala ay nakapangyarihan. Alam niya palang lahat. Di ba? Nakaka-out na yun. Nakaka-relieve. Kung may kabigatan sa puso mo, gumagaan. Tama ba? Kasi alam mo, hindi ka nag-iisa eh. Alam mo, yung kinakapitan mo, walang imposible sa kanya. At ang maganda, kahit anong oras, kasama mo siya. Kahit ang feeling mo, nag-iisa ka. Dahil walang Kristiyano nag-iisa. Tandaan nyo yan ha? Walang Kristiyano nag-iisa. Feeling mo lang kung minsan nag-iisa ka. Kasi feeling mo lang yon. Amen. Ang feeling pa bago-bago. So, tingin mo, mayroong time na iniwan ka ng Panginoon. Meron kang kailangan hindi niya kayang bigay. Kung para sa'yo, bibigay niya. Kung hindi para sa'yo, hindi tanggapin mo. Dahil ang Diyos mabuti, hindi kanya bibigyan ng ikasasama ko. Hindi lahat ng gusto natin pwedeng ibigay ng Diyos. Ayon lang sa kalooban niya. Ha? Ay no, gusto ko po ng Ferrari. Gusto ko po ng kotse na Mercedes. Sabi ni Lord, magkano sweldo mo? Pag-ipunan mo ng ilang taon. Kailangan lumugar din po tayo mga kapatid ha. Lumugar po, mangarap tayo pero huwag naman yung sobra-sobra. Yung tama-tama lang. Kasi pag yung tama-tama, tama sa iyo. Okay. Pero pag nangarap ka ng matataas, may tama ka. May tama ka sa isip ko. Okay. Now, ito na. Susunod na tayo. Kasi haba, misa-misa pa tayo. Pangalawa, iba, attributes. Ngayon, the ability of God. Yung magagawa ng Diyos. Ano sabi sa Isaiah 40:29? Maliwanag He gives power to yung mga nanlulupaypay. Kaya niyang bigyan ng kalakasan. And to him who has no might, He increases strength. Yan ang magagawa. Sabi ni Isaiah sa mga Israelites na nanlulupaypay, napapagod na, ito ang magagawa ng Diyos ninyo, nakasama nyo, makapangyarihan, at alam ang lahat ng kailangan ninyo, kaya niyang bigyan kayo ng power. Kung nanlulupaypay ka na, parang bibigay ka na, pwede ka niyang bigyan ng kalakasan. At kung nakita mo, nanghihina na, unti-unti nang nawawala ang kalakasan mo, sabi niya, who has no might, He increases. Dadagdagan niya pa kung ano yung kulang sa'yo. Kaya hindi ka makakalusot sa Panginoon para manghina ka. Kasi may kakayahan siya. Maganda yung mga verses na yun. At ako'y naniniwala, ito ang kailangan nilang mensahe during the time. Tama? Naglulupay-pay na sila, nanghihina na sila. Magandang encouragement? Na ito ang Diyos at ito ang kaya niyang gawin. So, ibig sabihin, itong mga attributes, hindi lang ito alam mo. Ito'y mga bagay na pwede mong maranasan sa buhay. Tama? Kasi may mga bagay tayong alam natin pero hindi natin nararanasan. Too good to be true. Di ba? Oo. Pero ang Diyos, kilala natin siya bilang kasama natin lagi. Makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang kailangan natin. At sa toong buhay, hindi po ito hindi po ito
too good to be true lang. Ito po ay totoo at pwede nyo maranasan. Na talagang pag naghihina na kayo, tumawag kayo sa Diyos, God will strengthen you. Papalakasin niya kayo. Tama po ba? At kung kailangan pa ng karagdagang lakas, kaya niyang ibigay sa atin yun. Ibig sabihin, kung ang lakas mo ganito na lang, lalagyan pa niya ng mas maraming kalakasan niya. Basta, mamaya makikita natin anong dapat natin gawin. Okay, now, anong principle po yung ating matututuhan dito? Basahin natin all together. When you grow tired and weary in life, remember that God is the source of your strength and empowerment. As simple as that. Pero kung minsan, pagka dumadaan tayo, hirap tanggapin eh. Totoo ba yan? Kung siya ang source of strength and empowerment, bakit nangihina ako? Sino may problema? Diyos o ikaw? Sagutin niyo po ang tanong. Ako. So, ayan. At least honest kayo. Walang problema sa Diyos. Ang problema tayo. Mamaya, pag-aralan natin yung sikreto. Bakit? Kahit ganun ng Diyos, nangihina pa rin tayo. Pero itong maganda pong paalala sa atin. Pag pagod na pagod ka na, nanlulupay-pay ka na sa buhay dahil sa trabaho mo, separation mo sa family mo, whatever, separation mo sa boyfriend mo. Remember that God is the source of your strength and empowerment. On the other hand, kilalanin mo rin ang sarili mo bilang mahina. Tama? Oo. Kasi yung mga taong umaamin sila yung mahina, magdidepende sa Diyos yun. Hindi yung, kumusta ka? Mabuti. Pag Sunday, brato, sis, kumusta ka na? Oy, okay na okay ako. Pero sa loob, kung alam mo lang. Alam nyo, isang bagay na magpapalakas sa inyo, kayo. Yes. Kung may gagamitin ng Diyos na maging malakas ka, gagamitin niya kayo. Kaya samantalahin nyo na, minsan-minsan kayo magkita sa isang linggo, simangot pa kayo. Ngiti na lang kasi nakakadagdag pa sa problema yung simangot. Diba? Kung nakangiti ka, nakaka-encourage ka pa. Tama? Yes. Tapos, sabihan mo siya, kapatid, kumusta ka? I'm praying for you. Diba? Alam ko may pinagdaanan ka. Pinagpe-pray kita. Lalakas ang loob mo, diba? Tapos nakikinig ka pa ng ganitong mensahe tungkol sa pagpapalakas ng Panginoon. Baka naman umuwi ka mamaya nangihina ka pa rin. Huwag naman. Pinalakas ka na nga ng Panginoon ng fellowship na ito. Mamaya kakain pa tayo, tama ba? Kailangan palakas tayo. Kaya dapat, paglabas nyo ng church, ibang-iba kayo. Kung pumasok kayong nakasimangot, lumabas kayo nakangiti. Kung kayo ay pumasok dito nakaganon ng inyong balikat, ganon kayo lalabas. Diba? Na-bless ako sa aming fellowship. Na-bless ako sa mensahe. Na-bless ako sa pagkain o kung ano man. Na-bless ako kay kapatid. Ito ng Panginoon eh. Kung palalakasin niya tayo, hindi naman yung, Panginoon, palakasin mo. Naghihintay ka ng pakiramdam namin. Hindi po, may ginagamit na instrumento ang Diyos para palakasin tayo. At tayo yun. Ang dalangin ko po, maging source of encouragement tayo sa bawat isa. Wag yung maging source of discouragement. Ano ba? Kaya pagpasok nyo pa lang, nakita ko kanina, may mga haging-haging. Yung maganda yun. Kasi isa na kayo magkita eh. Diba? Anyway, practical lang po yun na suggestion ko po sa inyo. Okay, now. Pangatlo na. Yan. Yung pangatlo ay, yan po. Ano yung unang letter A? The attributes of God. Pangalawa, the ability of God. Imagine ninyo ang pwedeng gawin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niyang lahat ng bagay. Imagine ninyo, ano ba ang hindi niya pwedeng gawin? Wala. Talagang lahat magagawa niya. Tayo lang nagkukulang ng pananampalataya. Okay? Pangatlo po, the acknowledgement of vulnerability.
Ba, malalim yata yung vulnerability. Nakakautal pa, no? Ibig sabihin po, dapat kilalanin natin yung ating kahinaan. Na tayo ay limitado. Sabi sa Isaiah 40:30, oh, sabi niya, kahit nga yung mga youth, di ba? Sabi, oh, even the youth. Ano bang katangian ng mga youth? Malalakas. Oo, yung matatanda, mga tagtuyot na yan. Di ba? Pero yung mga youth, yan yung malakas. Yun sana kailangan ko mag-akyat ng mga maleta dyan, no? Kasi hindi ko kasi kasama yung anak ko na malakas pa rin, eh, no? Pero kahit sila na malakas, matalino, marunong, shall faint. Sila nga mismo nagpe-faint din, nanlulupay-pay din. And sabi niya, and be weary, and the young men. Anong katangian ng mga young men? Mga Gen Z. Full of strength. Yan, matatalino. Yung mga panahon na yan. Pero sabi ni Isaiah, kahit sila, the best and the brightest, nanlulupay-pay din yan. Para sinasabi ni Isaiah, tanggapin nyo na sa ganyang sitwasyon, huwag yung katulad na sinabi ko kanina, kumusta ka? Oo, okay ako. Pero sa loob, kung alam nyo lang, anak ng utang ko. Anak ko may sakit. Di ba? Hindi ko makita. Sana papanggap tayo sa panlabas. Para bang kaya natin. Di ba? Pero aminin po natin. Pag dumating yung ganung mga panahon, natural lang na tayo mga lupay-pay, natural lang tayo manghina. Kung yun nga mga kabataan daw nga eh. Oh, kaya hindi masamang aminin na may mga pagkakataong nanghihina po tayo. Tama po ba? Alam nyo, sa katatago natin, lalo tayo nagkakaproblema. Oo. Kasi yung sanang gagamitin ni Lord na matulungan ka, hindi niya naman alam, hindi mo sinabi. Paano kanya matutulungan? Diba? O kaya mismo ang Diyos. Wala namang hindi alam ng Diyos eh. Tapos maglilihim pa tayo sa Kanya. Mga kapatid, natural po yan. Oo. Na tayo, pag dumadaan sa katulad ng mga Israelites, dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, tanggapin mo na talagang may pagkakataon, nangihina ka. Nanlulupay-pay ka. Kumbaga, aminin mo na yun sa sarili mo. Kasi doon mag-uumpisa ang paggaling mo. Yung aaminin mo, punta ka sa doktor, o ano pong sakit mo yun? Malay ko, kaya nga pumunta rito para alamin ko. Sabi ko, ano ba nararamdaman nyo? Ayun. Sakit pang ulo, kung ganyan. Eh kung hindi mo iminin sa doktor, ay, lakas ako, wala akong ganito. Eh ba't ka pumunta rito? Di ba? Pero tayo siyempre pag ano, Dok, medyo ganito. Matutulungan ka sa niya kasi hindi ka naglilihim. Tanggapin mo, na kaya ka pumunta sa doktor dahil may sakit ka. Meron dyan, ay magpa-doktor, bakit? Baka malaman ko may sakit ako. Pinakausap akong ganyan ng mga kaibigan ko. O bakit ka nagpapadok? Putla-putla na, hindi, ayoko, baka malaman ko may sakit ako. Sa isip ko lang, baka may sakit ka nga. Namumutla ka na eh. So, huwag tayong masyadong harsh o mabigat sa sarili natin. At alam nyo ba, hindi lang kayo ang dumadaan sa mga. Ayan ba? Hindi lang kayo. Kasi nga, hindi mo lang alam. Baka yung katabi mo dyan, mas mabigat pa problema mo sa'yo. Di ba? Pero sa fellowship na ganito, alam nyo, pinakamaganda, we share our burdens together. Ha? Share natin yung kabigatan natin. Pero ito lang, warning ha. Huwag nating chismis. Huwag tayo maging marites sa lugar ng Hong Kong. Ha? Na nag-share yung kapatiran, tumayo, nagbigay ng testimony kung ano yung kanya pinagdadaanan. Nako, andun na agad sa Facebook. Ay, si ano pala, ganito. Huwag naman. Ha? Pag-pray nyo na lang. Huwag nyo nang i-chismis. Ano? Yan, ingatan po natin yan, ha? Okay, now. Ngayon ba sa iyong kalagayan sa ngayon, ano? May maaamin ka na pinagdadaanan?
Hindi ko sinasabing sabihin nyo dito, baka maubos ang oras natin. Pero siguro, ako naniniwala, meron kayong pinagdadaan. Yes. Pero mapalad kayo, may Diyos kayo. Yung iba nga wala. Amen. Yung iba wala. Tayo meron. Oo. Pero nakakagulat, sila pa yung masaya. Kaya nyo? Anyway, so pag nangyari po yan sa inyo, alam niyo na gagawin nyo, recognize your limits. Alam mo, meron kang pinagdadaanan at naapektuhan ka pinagdadaanan mo. Aminin mo na nandulupay-pay ka, huwag kang magbalat kayo sa iyong naramdaman. No? Kahit nga pag-aralan niyo po buhay ni David, Elijah, Moses, pag-aralan niyo yung buhay nila, dumaan sila sa ganito, discouragement at pagdadoubt. Sabi nga po ng isang writer, accepting your vulnerability is the first step toward God's restoration. Tiwala kayo? Ulitin ko English po ito. Accepting your vulnerability. Yung tinatanggap po yung kahinaan mo, yun daw po ang unang hakbang toward God's restoration. Pag inamin mo, Panginoon, yung pinagdadaanan ko. Dahil yun ang panahon na itong all-knowing God, ever-present God, at ano po yun? The Creator of the heavens and the earth. Kikilos po sa buhay ninyo. Kasi may ability siya. Okay. Then the last. Ako. Yung last natin. Ito. Okay. Ito mga principle muna. Ating basahin, no? All together, begin. We need to recognize our human limitations and honestly acknowledge them. Pero hindi tayo matatapos doon, kasi hindi pa tapos yung ating mensahe. Parang in-acknowledge ko naman, pero wala nangyari. Kasi may kulang. Ito yung pang-apat. Ano yung kailangan natin? Ayan ko na. Isahin ko na ito. Basahin na rin natin. Okay? Recognize your limits. Admit when you are weary. And do not pretend everything is fine. Biblical leaders like David, Elijah, Moses experienced fatigue, discouragement, and doubt. Sabi nga natin kanina, accepting your vulnerability is the first step toward God's restoration. And the last, kasi hindi doon nagtatapos, aminin mo yung kahinaan mo. O di, ganyan na lang. Ito na tinanggap ko na, ganito na ako nalulupay-pay na ako Ganito na ako. Ganun ba yun? Sumusuko ka na. Tama? Huwag ka susuko. Bakit po? Ano sabi diyan? Kailangan natin malaman yung the attitudes prescribed. Ano ba prescribed na attitudes ng Panginoon? Dalawa po yan no? Unang-una, but they who wait for the Lord. Maliwanag po yung main attitude na kailangan natin ay maghintay sa Panginoon. Hindi lang tatanggapin mo yung kalagayan mo na ganito na talaga ako, wala na akong pag-asa Hindi ganoon. Sa ganong kalagayan, may pinirescribe na tamang attitude ang mga Kristiyano. At sabi ni Isaiah sa mga Israelites, maghintay kayo sa Panginoon. Bakit? Dahil mahabang panahon ang gugugulin nila sa pagkabihag. 70 years, imagine, Siguro nainip na yung iba. Ayaw na. Pero sabi ng Panginoon, wait for the Lord. Pag-aralan natin, ano ba yung sabihin ng wait for the Lord? Yung perspective of the word wait. Anong ibig sabihin? Tingnan po ninyo. Anong ibig sabihin? To hope, to expect, to trust, to look forward to with confidence. Yung palang ibig sabihin ng wait. Hindi lang yung, sige, di mag-wait. Tagal naman. Ganun ba yun? Ang idea pala ng waiting, hindi passive. Na naghihintay ka lang. Dapat active ka. Ang ibig sabihin, sa iyong paghihintay, nag-umaasa ka sa Diyos. Nag-i-expect ka sa Diyos ng kasagutan. Nagtitiwala ka sa Diyos. Yung pagtingin mo sa future ay with confidence. Panginoon, alam ko, may kasagutan ng lahat ng ito. Kasi napakahirap maghintay na may negative kang
iniisip. Naranasan mo na yung pumila ka ng haba-haba, no? Minsan nakapag-isip ka na ng ano, ano ba ito? Wala ba kayong dalawang tellers dito? Isa lang ba? Diba? Parang minsan, impatient na tayo eh, no? Hindi yun ang tamang paghihintay sa Panginoon. Ibig sabihin nun, habang naghihintay ka, nagtitiwala ka, umaasa ka. At kung tinitingnan mo yung kinabukasan, tingnan mo with confidence. Yung positibo ka. Nasasagutin ako ni Lord. Kung kailan man ito. Okay, nakita nyo na. Yung pag-ihintay na passive at pag-ihintay na active. Okay, pangalawa. The person to be waited. Sinong hihintayin mo? Panginoon. Ang Panginoon. Hindi ang hinihintay mo yung circumstansya. Hindi mo hinihintay yung pag meron ng laman yung bankbook mo. At doon nakalagay ang pag-asa mo. Pag wala ng laman, wala ng pag-asa. Pag laman, shopping tayo. Di ba? Minsan, hindi ang hinihintay natin, mga kapatid, ay yung ano mangyayari. Ang hinihintay natin ay ang Panginoon. Ano ibig sabihin hinihintay ang Panginoon? It means we wait for His what? For His timing. For His guidance. Yung pagkilos niya, yung providence niya, yung sa circumstance siya natin. Because we know that His plans are always best para sa atin. God is too good to be unkind, too wise to commit mistakes. Inaawit niyo yan. Napakatalino ng Diyos para mag-isip siya ng masama sa atin. Napakabuti niya para pag-isipan ka na, lagot ka sa akin. Gagantihan kita. Ganun ba ang Diyos natin? Hindi. Kaya, ibig sabihin, ang hinihintay natin, hindi, sana mabago na yung circumstance ko. Minsan, hinihintay natin. Sana, Panginoon, pag-gising ko, okay na. Di ba? Magaling na yung anak ko. O sana naman, mayroong naghulog ng pera doon sa mga. Minsan, doon tayo, yun ang hinihintay natin eh. Ang nangyayari, pag hindi nangyari, doon, manlulupay-pay tayo. Minsan, sisisay mo pa, Panginoon, Panginoon, sabi mo, gano'n. Tapos ngayon, ganito. Hintayin mo ang Panginoon. Siyang kikilos eh. Kaya hintayin mo yung timing niya. Kasi may timing ang Panginoon. Hindi yung gusto mo ngayon na. Gusto ng Panginoon, the following day pa eh. Hintayin mo siya. Hintayin mo siya sa papamaraan niya. Meron siyang sariling pamaraan. Hindi mo alam. Pero may pinalanan na siya yun na mas maganda. Sabi mo, mas maganda pala ito, Panginoon. Pabuti na lang, naghintay ako sa iyo. Diba? Pabuti na lang, naghintay ako sa tamang timing kung sino maging boyfriend ko. Kung nagmadali ako, napahamak na ako ngayon. Tumatalab ba? Hindi ko alam. Sino na po dito may pamilya, may asawa na? Parang iba, nag-ano kung gano'n. Sigurado. Sino dito ang may boyfriend na? Hindi pa kasal, pero may boyfriend na. Puro mga balo. Hindi ka balo. Ibigyan kayo ni Lord, pagkalooban yung pagkaroon kayo ng balo. Ay, balo. Pagkaroon kayo ng mga pangasawa nyo. Huwag kayo mag-alala. Diba? Ganesa na. Ganesa nga, naghihintay. Yan. Kasi mas maganda ang timing ng Panginoon. Mas maganda yung paraan ng Panginoon. Mas maganda yung kanyang pagkilos. Ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ako, napatagal na ako ni Lorna. No problem. Nag-ano po kami, nag-apply kami ng visa ng misis ko, no? Sa Amerika. Siyempre, panalangin kami. Mahigpit daw si Trump. Mahigpit daw eh. Sabi ko, Lord, maganda na yung mag-try kami at mag-fail kami kaysa hindi kami mag-try. So nag-try kami, kaya lang mahal ng bayad. Oo, 11,000 isa. Sabi ko, pag na-deny tayo, wala na to. Oo. Alam niyo po, may mga pagkilos ang Diyos. Una yung timing. Siyempre, January 6. Iniisip ko, baka matagal pa. Kasi nga baka fully book yung mga slots. Hindi, January 6, may open eh. Sige, pasok. Okay na. Pagdating ng interview time, sa totoo lang po, sabi ko, medyo kinakabahan ako. Sabi ko, mahigpit daw si Trump.
Pero kung mahigpit siya, ang Diyos ko ay, sabi niya, pasok ka, papasok talaga ako. Pero meron siyang binigay na mga palatandaan. Unang-una, ang aga namin doon, ayaw ko malik. Oo. Sabi ko, almusal muna tayo, sabi ko sa wife ko, nakita namin Chowking. Alam niyo yung Chowking, di ba? Meron ba rito? Chow lang yata rito, no? Chow. Liniban kami ng daan. Alam niyo, yung Ross Boulevard, ang haba nun, natatawirin mo. So ako naman nagmamadali kasi merong green sign na walk. Kaya lang mga 4 seconds na lang. Sabi ko sa wife ko, halika na! Aba, hinila niya ako. Ang lakas nga. Ewan kung bakit nahila niya ako. Sabi niya, hindi mo pa nakita yung bisikleta parating? May bisikleta talaga. Kung ako ay nagmadali, mababangga ako ng bisikleta, baka durog-durog ang buto ko. O siya, baka nadurog din ang buto niya. Imagine niyo, saan ka nakitang ini-interview, duguan ang mukha? Ay, nabangga pa ako na. Diba? Ay, di bagsak agad ako. Sabi niya, dali sa ospital yan. Pero doon pa lang sabi ko, may timing talaga ang Panginoon. May paraan talaga ang Panginoon. Pinreserve niya yung yung buhay ko. Dahil i-interviewin ako. O pagdating doon sa loob, daming pila. Habang dumarating sa interview, parang kinakamahan ako. Kasi may nakita kami mga windows doon na parang may picture na. Doon, wag kami doon. Wag kami. Tama-tama, nung kami na. Kasi doon pa sa 29. Hindi ko nakita yung tao kung sino doon, babae o lalaki. Bahala na, Lord. Pagdating po namin doon, may unang in-interview mag-asawa, pasado. Na nakangiti pa yung tao. Sabi ko, mabait yun na. Pag kami na, sabi ko, my wife. Sabi ko, how long have you been married? Yun ang tinanong. Sabi ko, 41 years. Oh, that's not enough. Sabi niya, parang 20 or 50, gano'n. So nagkwentuhan na kami. Sabi ko, this is my first time for my wife to go to the US. Okay. Oh, you're a pastor. Yes. What do you do in Laos, Cambodia? Kasi naka-record yun eh. Sabi ko, we do seminars, training, gano'n. Okay. Enjoy your trip. Sabi sa amin, enjoy your trip. Ay, nako. Alis mayapos ko yung console eh. Sa tuwa ko eh. Kita nyo, pag naghintay kayo sa Panginoon, mas maganda plano niya. Huwag niyo pangunahan ng Panginoon. Sa timing, Lord, ngayon na. Parang, Lord, give me patience. Now. Diba? Minsan ganun tayo eh. Lord, willing ako maghintay, pero ngayon na. Tapos ngayon, alam niyo kung lahat ng ating gusto, sinasagot ng Panginoon, baka patay na tayo. Kasi umuna ka sa Panginoon eh. Di mo siya hinihintay. Mas maganda ang plano ng Panginoon. Kaya Vanessa, maghihintay sa Panginoon. May kabiro ako. Totoo yun. So, sundan natin. Anong sabi po rito? Ito na lang. Yung sunod po, yan. Ito magandang promise. The promise for waiting. Ito yung blessing na naghihintay ka. Sabi po, it is in our waiting that God renews our strength. Marirenew ka ba ng Panginoon na balisa ka? Huwag sa tao, lakad ka ng lakad kung saan ka pumupunta. Pahinga ka muna. Sit down. Relax. Di ba? Sa paghihintay natin sa Panginoon, doon niya tayo pinapalakas. Yung nagtitiwala tayo sa Kanya, umaasa tayo sa Kanya. Nagpe-pray tayo sa Kanya. Ito yung mga panahon, kailang tumigil tayo at maghintay sa Panginoon. Huwag natin siyang pangunahan kasi doon sa paghihintay natin at pagtitiwala, doon naman niya tayo pinapalakas. At kapag malakas tayo, with renewed strength, here is the promise. Ano yung analogy? Ginamit niya yung eagle. Ano yung eagle? Diba? Ang taas lumipad niyan. Pero ang sinasabi rito ng Panginoon, kapag ikaw ay pinalakas ko, para kang eagle, rising above your difficulties, rising above your trials, yung malalampasan mo, yung pinagdadaanan mo na mabigat. Ganyan.
Hindi lang yung lipad na mababang lipad. Huwag yung babae na mababang lipad eh. Yung eagle talaga, mataas. Oo, soaring high nga eh. Kita niyo naman ng eagle, di ba? Ganun ang larawan ng pag pinalakas ka ng Panginoon, walang pagsubok, hindi mo kaya lampasan. Walang kahirapan na hindi mo kayang matiis. Magagawa mo yon dahil pinalakas ka ng Panginoon. Dahil nakintay ka sa Kanya. Dahil nagtiwala ka sa Kanya. Ano pang susunod dyan? Hindi lang yung analogy. Yung action. Ano sabi niya? We can run and walk. Kita ninyo? Without fainting. Ibig sabihin, ano man ang pagdaanan natin sa buhay, parang pagtakbo at paglakad, nakakapagod na rin pag minsan, di po ba? Pero sabi niya, pag pinalakas ka ng Panginoon, walang hindi ka pwedeng gawin. Na tatakbo ka, lalakad ka, hindi ka mabebertigo. Hindi ka mahihimatay. Ibig sabihin niyan, God gives us the strength to keep going. At kapag ikaw, napasin mo, bakit ka? Nalalampasan ko na to. Bakit maganda na yung pananaw ko sa buhay? Diba? Bakit hindi na ako laging umiiyak? Lagi na ako nakangiti at nag-aasa sa Panginoon. Hindi na sa'yo yun. Galing kay Lord yun. At bakit kahit na mapagod, araw-araw nagtatrabaho, pero bakit malakas? Hindi na sa'yo yun. Sa Panginoon na yun. Dahil nagtiwala ka sa Kanya. Dahil naghintay ka sa Kanya. Yan ang buhay Kristiyano. At yan po ang buhay ng mga Israelites. At that time. Okay, i-conclude po natin. 4 essentials for enduring weariness or tiredness. Unang-una, know who God is. Yung kanyang attributes. So kanina, di ba? His presence, power, and wisdom sustain you. Pangalawa, ano dapat mong malaman? Know what God can do. Kanina, yung ability niya. He provides strength to the weary and power to the powerless. Then isa pang bagay dapat mong malaman. Know your limitations. Aminin mo. Admit your weakness. But do not despair. Inaamin mo, pero hindi ka nagpapatayo. Dahil yung pang-apat, know what to do. Alam mo, pag Kristiyano ka, natural yung ma-discourage ka. Pero pag alam mong gagawin mo, panalo ka. Ano yung dapat mong malaman na gawin? Wait on the Lord. Trust Him and let Him renew your spirit. So I hope naka-encourage po yung sign natin ngayon. So, itong cruise namin na ito, nakakapagod din. Sa totoo lang po. Pero alam nyo, kapag napapagod na ako, iniisip ko na lang, hindi lahat nakapag-cruise. Hindi lahat nakakain ng ganitong mga pagkain. Inisip ko yung mga pastor, doon lumalakas ako eh. Ibig sabihin, blessed ako ni Lord. Blessed kami ni Lord. Yun ang plan niya sa amin. Hindi ka naman minamiliit yung hindi nakakasakay ng cruise. Oo. Ang inaano ko lang, ito yung blessing namin. Kung ano man ang mahirap na, nagdadala ka ng may bibigay, huwag mo na isipin mo. Isipin mo yung nakain mo. Ilang sugar na naman ang pumasok sa katawan. Yan, tumitingin ka na lang sa blessing ni Lord. Tingnan niyo yung blessing niyo. Yung iba nga, hindi nakapagtatrabaho sa ganito eh. Tama ba nga sa amin? Hindi nga nakapunta ng Hong Kong. Saan ba yung Hong Kong? Yung iba hindi nga alam. Yung sa amin sa San Pablo, may Hong Kong Bakery. Doon, nakakapunta ako lagi ng Hong Kong Bakery. So kung nakarating na rin ako sa Hong Kong. Pero nung nakarating ko una rito, sabi ko, ang ganda pala ng Hong Kong. Ganda. Kaya maganda talaga, pag-pray niyo si Pastor Kong kasi malapit na Hong Kong. Pastor Kong. Anyway, pinapatawa ko lang kayo. So God bless you po. At pag-pray ko kayo. Okay? Diyos naming Ama, may mga pagkakataong tumatawag po kami. Pero alam ko, deep inside of us, merong kapaguran, may agam-agam, may pag-aalinlangan, may pagkapagod, na kuminsan nga po ay hindi namin masabi dahil nahihiya kami. Ayaw namin i-share. Ayaw namin kuminsan i-admit na meron kaming ganung pakiramdam. Pero salamat po, in-encourage niyo po kami ngayong umagang ito. Unang-una, kilalanin namin kayo, yung attributes nyo. 3 lang po yung nakita namin dito, napakarami pa.
na ito ang Diyos namin. Na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay para sa kanyang mga anak. Walang imposible. Kaya kung ano man po yung mga pangarap po namin sa lugar na ito, sa trabaho, sa pamilya, mangyayari po yan sa inyong tamang panahon at tamang pagkilos. Huwag lang po kaming patuloy na manlulupay pa. Huwag pong mauwi sa depression po ito, mental disorder, whatever. Kundi harapin namin ito sa tulong po ninyo. Magtiwala po kami sa inyo. Maghintay po kami sa inyo. Ilagay po namin yung pag-asa namin sa inyo, hindi sa aming karanasan, hindi sa aming circumstansya, kundi sa inyo. Kayo po ang aming hinihintay. Yung pagkilos ninyo, yung guidance po ninyo, yung direction po ninyo sa buhay namin. Habang patuloy namin ginagawa yung trabaho po namin dito. Pero alam namin, kasama namin kayo, hindi nyo kami iwan. Nakapangyarihang Diyos po kayo, walang imposible po sa inyo. Salamat po, Ama. Nangako ka rin po na sa mga naghihintay, bibigyan nyo ng lakas. Sa aming paghihintay at sa pagbibigay nyo ng lakas, doon po namin makita na ma-overcome din pala namin ang lahat ng ito. Katulad ng eagle, lalampasan din po pala namin ito. At kami tatakbo, kami lalakad, para bang kami po'y patuloy na magtatrabaho kahit pagod, pero hindi po nalulupay-pay. Kasi andun kakasama namin. So naman ang sitwasyon po ng inyong mga anak po rito sa Hong Kong, maging kaaliwan po sana yung mensahe ngayong umaga nito. Hindi lang po alam nila, kundi alam nila na pwede itong mangyari sa buhay nila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Gandang umaga po.